Nagkaharap sina Podjan at Amir. Sa sandaling magkita ang dalawa, agad na inakusahan ni Podjan ang grupo ni Amir. Ayon sa kanya, nabalitaan niyang tumutulong ang mga ito sa iba't ibang bansa nang walang hinihinging kapalit, ngunit duda siyang may mas malalim silang pakay. Dahil sa narinig, agad na nagalit ang mga tauhan ni Amir, hindi nila matanggap ang paratang at handa na sana nilang lusubin si Podjan, ngunit mabilis silang pinigilan ni Amir. Ipinaliwanag ni Amir na noon pa man ay nakita na ng kanilang propeta ang isang sakunang maaaring magwakas sa buong mundo. Kaya ang tunay na layunin ng kanilang operasyon ay pigilan ang trahedyang iyon bago pa ito mangyari. Nang marinig ito, naging seryoso si Podjan at napatanong kung ano ang tinutukoy nilang sakuna. Ipinaliwanag ni Amir na ang kapangyarihang nakagapos sa kasalukuyan ay malapit ng tuluyang makalaya at bumaba sa Novus. Kapag nangyari yon, lalamunin ng isang ipinagbabawal na kapangyarihan ang buong mundo. Dahil dito, naisip ni Podjan na ang mana o inheritance na nasa loob ng pangunahing bulwagan ang tinutukoy nilang panganib. Kinumpirma naman ni Amir na tama ang kanyang hinala. Sa halip na mabahala, napangiti lamang si Podjan at tumalikod. Para sa kanya, walang kabuluhan ang mga mystical na babalang yun, agad siyang naglakad pabalik sa kanyang mga tauhan at inutusan ng mga itong huwag nang magsayang ng oras. Pinapasok niya ang mga ito sa pangunahing bulwagan upang mabilis na kunin at ilabas ang lahat ng supply. Walang pag-aalinlangang sumunod ang kanyang mga nasasakupan. Samantala, sa kabilang panig ay nakahinga ng maluwag ang isang babae dahil hindi nauwi sa labanan ng tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Alam niyang kung nagkaroon ng bakbakan ay hindi niya rin malalaman kung sino ang dapat niyang kampihan, ngunit biglang nabasag ang katahimikan nang dumating si Chen na nagmamadaling tumakbo habang sumisigaw. Ipinahayag niya ang nakakagulat na balita na nakuha na ng corporation ang susi ng 9th Hall. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Agad namang sinuri ni Kamislay ang sitwasyon at sinabi niyang kung ganoon ang nangyari, nangangahulugan itong hawak na ngayon ng corporation ang hindi bababa sa dalawang susi. Dahil dito, lalo pang naging delikado ang kanilang kalagayan, idinagdag pa ng babaeng kasama niya na hindi niya inaasahang mayroon palang mga pamamaraan ang corporation na mas kahanga-hanga pa kaysa sa kay Yangtze. Nang marinig ito, iminungkahi ni Podjan na sila na mismo ang kumilos at agawin pabalik ang mga susi. Gayunman, ipinaalala ni Chen na ayon sa kanilang impormasyon, may isang napakalakas na mandirigma na namumuno sa pangunahing puwersa ng corporation, dahil halos tuluyan na ring nabubuksan ang selyo sa lugar na yun, mas mabuting hintayin muna nilang makuha ang susi bago sabay-sabay na kumilos. Nagtaas lamang ng kamay si Podjan at mayabang nang umisi. Para sa kanya, walang makapagsasabi kung gaano kalakas ang kalaban hanggat hindi sila naglalaban ng harapan. Sumang-ayon naman ang isa sa kanilang mga kasama at sinabing halos nalinis na rin nila ang lahat ng mga halimaw sa paligid. Dahil dito, agad siyang nagbigay ng utos kay Dao Minghui na manatili kasama ang kanyang mga tauhan upang bantayan ang bulwagan, habang ang lahat ng natitira ay maghahanda sa pagmarcha upang lusubin at durugin ang 4th Hall. Labis na nagulat si Dao Minghui nang marinig ang utos, hindi niya maintindihan kung bakit siya lamang ang naiwang magbabantay habang sina Podjan at ang dalawa pa nitong kasamahan ay naglakad na papalayo. Wala siyang nagawa kundi panoorin silang umalis habang unti-unting nagngingit-ngit sa matinding galit at sama ng loob. Kinabukasan, makikitang tuluyan na nilang nalinis ang buong lugar. Masayang-masaya ang babaeng kasama ni Miss Lin dahil sa wakas ay nakuha na nila ang unang susi. Agad siyang nagtanong kung saan naman sila susunod na pupunta. Samantala, mayabang namang nagsalita ang isa nilang hunter, ayon sa kanya. Dahil nasa kanila na ang susi ay wala nang saysay na mag-aksaya pa ng oras sa lugar na yun. Ipinaalala niyang noong dumaan sila ni Podjan sa 1st Hall at 2nd Hall ay kakaunti lamang ang mga oracle na may kakayahan. Para sa kanya, ito na ang tamang pagkakataon upang mang-alap ng mga natitirang supply at baka makatsamba pa silang makakuha ng isa pang susi. Ngunit agad siyang pinigilan ni Miss Lin. Ayon sa kanya, napakatagal nang nasa 4th Hall si Podjan at mayroon siyang masamang kutob na may nangyaring hindi maganda. Tumalikod lamang ang mayabang na hunter at tila walang pakialam na sinabing alam naman nilang lahat kung gaano kalakas si Podjan. Kung natatakot lamang daw si Miss Lin ay dapat itong aminin, dahil handa siyang dalhin ang sarili niyang mga tauhan roon. Habang papalabas siya ng mga guho, lihim siyang nag-isip, kapag naibalik niya ang isa pang susi, wala nang sino man ang mangangahas na maliitin pa siya. Napansin naman ni Chen na tila may mali nga sa sitwasyon ni Podjan kaya iminungkahi niyang sabay-sabay silang pumunta roon. Sumang-ayon din si Amir at sinabing sasama rin ang kanilang grupo. Ipinaliwanag niyang ang kalaban nila ngayon ay ang company, kaya hindi maaaring magkawatak-watak ang kanilang pangunahing puwersa. Tungkol naman sa mayabang na binata, pababayaan na lamang nila itong gawin ang anumang gusto nito. Samantala, sa 2nd side hall ay dumating ang mayabang na hunter kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit pagdating nila roon ay nadatnan nilang bagsak na ang lahat ng kalaban. Matapos nilang halughugin ang buong lugar,
Lumapit ang isa niyang kasamahan at iniulat na wala silang natagpuang kahit anumang mahalagang bagay. Dahil dito, labis na nagalit ang mayabang na hunter, sa sobrang inis ay sinipa niya ang bangkay na nasa kanyang harapan habang nagmumura, hindi niya maintindihan kung paano naunang nalimas ng iba ang lahat ng mahalagang kagamitan. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay may napansin siyang kakaibang liwanag sa may leeg ng bangkay. Dahil sa pagtataka, kumuha siya ng kutsilyo at maingat na sinuri ang nakasilip na bagay. Hindi siya makapaniwala nang makita niyang isa pala itong susi. Agad niya itong itinaas sa ere habang malakas na humahalaklak. Pakiramdam niya ay pabor na pabor sa kanya ang langit. Akmang ipagmamalaki pa sana niya ang natagpuan sa kanyang mga tauhan at tatawagan ang kanilang pansin, ngunit nang lumingon siya ay bigla siyang natigilan. Isa-isa nang nakahandusay sa lupa ang lahat ng kanyang mga kasamahan, naliligo sila sa sariling dugo at wala ni isa mang buhay. Hindi rin niya namalayang sa mismong sandaling iyon ay nakabao na pala ang isang mahabang espada sa kanyang dibdib. Napamura na lamang siya habang bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Hindi niya akalaing aatakihin sila ng palihim at magugulat na lamang ang kanilang Shenhua Guild sa ganitong paraan. Paglingon niya ay bumungad sa kanya ang isang lalaking may mahabang buhok, malamig itong tumingin habang sinasabing ang susing hawak niya ay hindi kailanman para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay narating na rin ang grupo ni Chen ang Fourth Side Hall, habang habol hininga sa pagtakbo. Sinabi ng babaeng kasama nila na sa wakas ay nakarating na rin sila. Ngayon lamang niya napagtanto kung gaano pala kalayo ang pagitan ng dalawang side hall. Biglang lumitaw ang Demon Book at tinanong si Chen kung bakit hindi nito ipinaalam sa lahat ang tungkol sa abundance. Ipinaliwanag naman ni Chen na sa kasalukuyan ay ang pinakamahalagang layunin nila ay ang makuha ang mga susi. Kung sasabihin pa niya ang tungkol sa abundance, baka lalo lamang maguluhan ang lahat at mahati ang kanilang atensyon, kaya mas mabuting ituon muna nila ang kanilang buong pansin sa kasalukuyang misyon. Pagsapit nila sa bungad ng bulwagan, napansin ng isa nilang kasama na napakatahimik ng paligid at walang kahit anong senyales ng labanan. Naisip nito na marahil ay umalis na sina Pajan at ang kanyang grupo upang magtungo sa susunod na side hall. Bilang pag-iingat, agad na nagbigay ng hudyat si Amir sa kanyang mga tauhan, kinumpas niya ang kanyang kamay at inutusang manatili muna ang mga ito sa labas upang bantayan ang paligid. Ngunit ang mas nakagigimbal na tanawin ay bumungad sa kanila sa loob ng guho. Kitang-kita sa mukha ni Miss Lin ang matinding pagkabigla nang makita nilang nakahandusay ang lahat ng tauhan ni Pajan, agad nilang hinanap ang pinuno ng grupo. Ngunit kahit halugugin nila ang buong lugar ay wala pa ring bakas ng kanyang katawan, mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang subukan ng isa nilang kasamahan na gamutin ang mga biktima. Ngunit huli na ang lahat dahil wala nang nalalabing buhay sa kanila. Ayon naman sa Demon Book, nakuha na rin ang susi, katulad ng nangyari sa 9th Hall, ngunit napansin itong wala ng bakas ng isang sorpresang pag-atake. Kaya marahil ay natuto na ang kanilang kalaban at nagbago na ng paraan. Samantala, mabilis namang pinagdugtong-dugtong ni Chen ang mga pangyayari. Kung isa-isang nililinis ng pangunahing puwersa ng company ang bawat side hall, imposible sanang makarating sila roon ng ganoon kabilis, kaya ang pinakaposibleng paliwanag ay dati nang nasakop ng company ang fourth hall at isang taong may kakayahang mabilis na makabasag ng mga selyo ang dumating ng mag-isa upang kunin ang susi. Kung ganoon, malamang na may direktang kinalaman din ang misteryosong pagkawala ni Pajan sa taong yun. Sa sobrang galit ay biglang sumabog ang malamig na aura ni Miss Lin, hindi niya matanggap ang sinapit ng kanilang mga kasamahan sa Shenhua Guild at nangakong hindi nila palalampasin ng basta-basta ang sinumang may kagagawa nito. Ngunit bago pa sila makakilos ay may biglang sumigaw mula sa kanilang likuran at pinigilan ng isang grupo ng mga hunter na papasok sa lugar. Nang lingunin nila ang nagsasalita, nakita nila ang lalaking nangunguna sa grupong yun, ang mismong taong pumatay sa mayabang na hunter na nauna nilang kasama. Casual lamang itong kumaway at sinabing huwag silang kabahan dahil gusto lamang nitong makipag-usap. Agad itong nakilala ni Miss Lin, ang lalaking yun ay walang iba kundi si Shen Xinghe, isang A-rank intermediate na miyembro ng Shenhua Guild. Masaya namang binati ni Shen Xinghe si Miss Lin at sinabing sa wakas ay natagpuan na rin niya ito. Lumapit naman si Miss Lin at agad na tinanong kung bakit ngayon lamang siya dumating. Ipinaliwanag ni Shen Xinghe na nabalitaan niyang naunang nagtungo roon si Pajan kaya naghanap muna siya ng mga makakasamang tutulong. Ngayong kumpleto na sila, iminungkahi niyang magmadali na silang hanapin ang susunod na susi. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Chen, napansin itong may kainahinalang sinabi si Shen Xinghe kaya agad niya itong tinanong kung paano nito nalaman na nakuha na ang susi sa lugar na yon. Sa halip na magulat, ngumiti lamang si Shen Xinghe at naglabas pa ng mahinang tunog sa kanyang bibig. Inamin niyang balak pa sana niyang paglaruan ang grupo ng mas matagal, ngunit mukhang masyadong matalas si Chen para malinlang.
Kasabay ng mga salitang yun ay agad siyang naglunsad ng napakalakas na pag-atake gamit ang kanyang combat skill, Star Wheel Cut. Hindi naman nagpatinag si Chen at sinalubong ito gamit ang kanyang combat skill, Death Touch. Nagbanggaan ang umiikot na hiwa ng kalaban at ang aninong pag-atake ni Chen. Gayunpaman, nagawang tumagos ng Star Wheel Cut sa Shadow Spike ni Chen, ngunit sa mabilis nitong paggalaw ay agad niya ring nailihis ang direksyon ng atake. Habang nagaganap ang sagupaan, napaisip si Chen, ang paraan ng direktang paggamit ng kalaban ng napakataas na densidad ng Star Energy ay tila pamilyar sa kanya. Maya-maya pa ay tuluyan ng sumiklab ang kaguluhan at nagsimula ang matinding labanan ng magkabilang panig. Hindi maintindihan sa grupo nila Chen kung bakit bigla silang pinagtataksilan ng sarili nilang kasamahan, hindi nila lubos maisip kung bakit magagawa ni Shen Xinghe na ipagkanulo ang Shenhua Guild. Sa gitna ng bakbakan ay muli na namang nagpakawala si Shen Xinghe ng kanyang pinakamalakas na teknik, ang combat skill, Star Sword Sever, at isang napakalakas na hiwa ang bumagsak sa gitna ng larangan, mabuti na lamang at nakaiwas sina Chen at Miss Lin bago sila tamaan. Agad namang gumanti si Miss Lin, ngunit mabilis na nakalikha ng isang matibay na barrier si Shen Xinghe upang harangin ang kanyang pag-atake. Sa mismong sandaling yun ay biglang lumitaw si Amir sa likuran ni Shen Xinghe at naghanda itong sumaksak. Gayunpaman, napakabilis ng reaksyon ni Shen Xinghe, agad niyang hinarap ang pag-atake kaya napilitang umiwas si Amir at umatras. Dahil sa nasaksihan niya, biglang napatanong si Chen kay Amir. Doon ay ipinaliwanag ni Amir, habang naghahanda na namang umatake si Shen Xinghe, na ang mga teknik na ginagamit nito ay pawang mga combat skill ng company, ibig sabihin, si Shen Xinghe ay isang undercover agent na matagal nang ipinadala ng company upang mag-espya sa loob ng Shenhua Guild.